Sa video na ito, tatalakayin natin ang lugar sa mundo kung saan pinakamadalas ditong kidlatan. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa, atin nang talakayin, let's go! Ang lawa ng Maracaibo ay isang likas na kamangha-mangha. Ito ay matatagpuan sa Venezuela at ito ang pinakamalaking lawa sa Latin America. Kabilang ito sa pinakamatandang anyong tubig sa planeta. Ito ay may natatanging ekologikal na katangian na umaakit sa mga mausisa na manlalakbay mula sa iba't ibang panig ng mundo. Gayunpaman, hindi lamang ang kagandahan o wildlife ang nagbigay sa lawa na ito ng reputasyon, kundi ang pambihirang phenomenon ng kidlat na nagpasikat dito bilang pinakakinikidlatan na lugar sa mundo. Ang pagkakalapit nga nito sa Andes Mountains at sa Caribbean Sea ay lumilikha ng natatanging geographical na kaayusan na may mahalagang papel sa dalas o frequency ng pagkidlat sa rehiyon. Ang pagsasama ng malamig na hangin mula sa Andes Mountains at moist air mula sa Caribbean Sea ay nagbubuo ng isang tuloy-tuloy na cycle ng convection. Habang ang mainit na hangin ay umaakyat, ito ay lumalamig at nagiging likido na nagre-resulta sa pagbuo ng mga matataas na ulap na sa kalaunan ay lumilikha ng environment para sa electrical activity. Ito ang dahilan ng madalas na mga lightning storms sa lugar. Ang phenomenon lightning na naiuugnay sa Maracaibo Lake ay kilala bilang Catatumbo Lightning. Ito ay pinangalan mula sa ilog Catatumbo na umaagos papunta sa lawa. Ang pagpapakita ng kapangyarihan ng kalikasan sa pamamagitan ng pagkidlat ay nangyayari ng pinakamadalas sa bunganga ng ilog kung saan ito ay sumasalubong sa lawa. Ang mga Catatumbo lightning storms ay isang nocturnal na tanawin na nagbibigay ng nakakabighaning liwanag sa kalangitan. Tinatayang nasa 280 lightning strikes ang nangyayari kada oras dito. Talaga namang kamangha-mangha. Habang ang Catatumbo lightning storms nga ay kahanga-hanga, ang kanilang frequency ay may parehong positibo at negatibong epekto sa kapaligiran. Sa positibong bahagi, ang tuloy-tuloy na aktibidad ng kuryente ay tumutulong upang i-ionize ang atmosphere na nag-aambag sa pagbuo ng ozone. Ngunit ito rin ay masama dahil sa panganib ng sunog. Ito ay dahil ang dry vegetation sa paligid ng lawa ng Maracaibo ay madaling masunog. Ang estado ng lawa ng Maracaibo bilang pinakamadalas na tamaan ng kidlat sa buong mundo ay patunay ng buhol-buhol na ugnayan ng heograpiya, meteorolohiya at mga salik sa kapaligiran. Ang mga lightning storms sa Catatumbo, bagaman kaakit-akit, ay nagtatampok ng delicate balance sa loob ng mga ecosystem ng ating mundo. Diyan na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay may natutunan kayo. Ikaw, anong masasabi mo sa ating topic ngayon? Takot ka rin ba sa kidlat tulad ko? I-comment down na. Huwag rin kalimutan mag-like, follow at subscribe bilang pagsuporta. Maraming salamat!